Sa mundo ng bakbakan, matagal nang pinagtatalunan. Ano ang mas importante? Kabataan o karanasan? Bilis o lakas? May nagsasabing liksi ang magdadala ng panalo, gaya ni Pacquiao. Meron ding naniniwala na lakas ng kamao ang pamatay, gaya ni Donaire. Ngayong linggo, magbabanggaan ng mga paniniwalang ito. Magkakaalaman na kung ano ang mananaig. At sino ang unang magkakamit ng panalo? Kayo pala. Ako si Edison Casiela. Kaya pasok tayo sa simple naming bahay. Ito nga pala yung tindahan namin, pero sarado na kasi hindi na masyado masikaso. Ito nga pala yung sala set namin. Tapos ito si Mama. Ito nga pala yung mga gamit ko pag sa training. Yung rash guard, tapos hand drops, tapos support sa paa, tapos gloves, tapos focus mitts. Tara, samahan niyo ako mag-training sa gym. Yung airpot ko, meron talaga siyang gym na sarili. Doon na kami lumaki, doon niya kami pinag-aral, simula pa nung pagkabata. So, since bata, tinuruan niya na kami ng Taekwondo, Aikido. Nung dati, hindi pa masyadong kilala yung MMA sa Pilipinas. Ang tuturo lang niya, Taekwondo, kickboxing, karate, din Aikido. Tapos ako naman, pinalaki niya ako sa disiplina ng Aikido. Dito nga pala yung gym namin sa taas. Tara, akit tayo, training. Mga co-trainer ko ng dito sa gym. Sa boxing, sa Muay Thai. Minsan one time na parang humina yung gym namin. Si Airpat, kailangan niya ulit mag-abroad na magturo din sa ibang gym para masustento yung gym. So, kaming dalawa ng kapatid ko, 5 kami magkakapatid. Ako panganay, then yung sumunod sa akin. Kaming dalawa yung pumalit sa Airpat ko sa gym. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mga problema. Yung pwestong inuupahan namin, nabenta yung building, so kailangan naming umalis ng 2011. After 1 year, ganun din nangyari. Binenta na naman yung building na inuupahan namin. Kami magkapatid, nag-decide kami na isarado muna yung gym kaysa mabaon tayo sa utang. Tapos ang ginawa ko, nag-home service na lang ako, tapos sumasideline ako ng mga Muay Thai MMA instructor sa mga boxing gym sa Banawe. Kahit wala na yung gym, yung Philippine Aero, doon ako lumaki. Family business namin, doon ako natuto, doon ako nagsimula. Nadala ko yung name namin bilang pumalit bilang head instructor ngayon. Kahit wala kami gym, gusto ko dala ko pa rin yung pangalan namin. Ngayon, handa nang ibuhos ni Edison ang lahat dito sa Fight Farm. Sumali ako dito sa Fight Farm Series para makilala na bitbit ko yung pangalan ng gym namin. Lumalaban ako para sa pamilya ko at para sa pangarap ko na maibalik ko yung gym namin. Ako nga pala si Donald. Tuloy kayo sa pangalan namin. Dito po ang aming sala. Gamit namin ni Coach Pao, panturo, home service. Ito nga pala, gamit ko papuntang gym.
Liga, punta tayo sa gym. Mag-ensayo. Kung si Edison, pinagtibay na ng maraming taon sa loob at labas ng cage. Ang kanyang makakalaban, masasabing may gatas pa sa labi. Si Donald, ang pinakabagito sa Fight Farm. Kami po ay 6 na magkakapatid. 3 lalaki, 3 babae po. Pangatlo po ako sa magkakapatid. Kung may trabaho po, ang ate ko lang po. Tapos yung the rest, nag-aaral pa po. Maagang namulat si Donald sa sports. Habang nag-aaral, nasubukan na niya ang ilan dito. Pero ang kinalakihang lugar at magtutulak para magbago ang buhay niya. Napasok po ako sa MMA simula po noong 14 years old. Sa amin po kasi, magulo po kasi, puro rambulan, gano'n. May grupo-grupo, tapos yung po nagrarambulan po. Idea ko lang po, self-defense po. Pumasok po ako ng Yaoyan Ferbillion sa San Pedro po. Andito na tayo sa Titans Gym. Dito. At sa lahat ng nasubukan na sports ni Donald, MMA ang nangingibabaw dito. Pero ang kanyang dahilan kung bakit siya napasok sa mundo ng mixed martial arts ay dahil sa isang alamat. Si Bruce Lee. Nung nakapanood po ako ng movie niya, ng bata pa po ako, sobra po akong napahanga. Lahat po nung sinasabi niya, totoo po eh. Yung iba, kung te-training mo, pa-practicein mo, ma-apply mo talaga yan. Pangarap din niya magkaroon ng sariling pangalan, gaya ng kanyang idolo. Lumalaban ako para maging magaling. May history naman ako sa sarili ko, may kwento po. Susunod sa Fight Farm, ang anak na nangangarap ipagpatuloy ang nasimulan ng ama laban sa batang nagsisikap makilala sa mundo ng MMA. Bakbakang Kashela versus Adam sa pagbabalik ng Fight Farm. Blue corner representing Team Titans MMA and Yaoyan Ferbillion San Pedro. Coming from Binyan Laguna, let's all welcome Donald Adam! And his opponent from the red corner representing Team Philippine Aero Martial Arts Association. Coming from Manila, let's welcome Edison Kashela. Ready? Okay, papakan na! Grab the shorts, grab the shorts. Underhook. Sa kilikili. Pasok mo pa yung kilikili. Yan, ihabis mo dito sa kilikili. Nice one. Sige. Sige, kaya mo sa kitchen. Nice. Sige. Kita na. Kita. Sige mo na. Sige. Oh, basta. Kailangan ikaw mag-pin. Pass the guard. Pass the guard. Close guard. Close guard. Pass the guard. Sa kabila dapat, yung kaliwa dapat. Oh, underhook, tayo, tutok kamay. Tayo na. Tukod mo yung kanan. Kanan kamay, tukod.
Kailangan mo makatayo. Tayo, tayo. Underhook, underhook. Taog, labas ka sa likod. Labas sa likod. Nal. Yung elbow mo, ipasok mo. Yan, labas sa likod. Labas sa likod. Lumabas sa likod. Lumabas sa likod. Nice, nice. Tutok. Hinga, hinga. Yung game plan, yung game plan. Jab na, jab. Gamitin ng reach. Push kick. Jab na, jab. Itusok mo talaga, ipasok mo. Gamitan mo na lakas pag sumutok. Parang pasok. Nice, jab, jab. Panuwag lagi. Yan na yung kamay mo. Jab na. Ayan na, itusok mo lang. Labas. Bumalik. Sige, masak ka na. Isasampa mo siya doon. Ano ba, bro? Kamay mo. Paano ka gawin? Pag-up kick. Up kick ulit. Nice one. Jump, up straight ka. Ulak mo doon. Donald, bakit tumayo na dyan? Lagyan mo ng persa, Hindi mo pinapersa ng suntok mo. Muntik na. Ingatan mo lang po, may dito sa puti. Okay, pakala! Masyado magpanap. Scroll. Counter-walk. Play distance. Nice one. Pushing na! Sa mukha mo ipatama. Andun ka. Yung paa mo, ipatama. Advantage. Pass the guard. Ayan o. Push mo yung kita niya. Yakap. Yung kamay mo. Pasok mo sa ilalim. Nice! Piga! Yakapin mo! May boss! Wala, Son. Hinga mo lang. Hinga. Yan. Piga! Tingin mo lang, Son. Hinga ka lang. Hawakan mo yung kamay mo. Maglalaktik ka. Kailangan hawakan mo yung kamay mo. Okay, wala na. Kahit isa sa inyo. Kahit isa sa inyo. Para hindi siya makasatol. Lagyan na mo yung ulo niya. Sige na. Hawakan mo yung kamay mo. Sariling kamay. Yan. Posture up. Yan, Pass. Yan. Good. Pass. Rubber guard. Nice. Yan. Tuloy. Position muna. Control. Good. Son. Guys, work. Underhook. Kailangan naka-underhook. Yung kaliwang kamay. Underhook. Slide mo yung tuhod mo, dahan-dahan. Son, wag mang-sweep yan, Son, ha? Huwag ka magpapahook. Yung paa mo, huwag yung papahook. Underhook. Gumalaw. Hook yung paa mo, Son. Donald. Kailangan tayo sa likod. Okay. Labas sa likod. Yan. Itukod mo yung kanan mo kamay para makalabas ka. Yan, good. Yan. Yan, Huwag tayo. Huwag sa likod ng bato. Okay. Okay, go. Fight. Ready? Kailangan mo alugin Son, doon. ingat. Underhook. Alugin mo muna. Bridge mo muna. Go. Tapos pound Yan, ka. puha. Good. Pound. Pound. Yan! Kailangan mo na lumabas, Donald. Yan. Tapos Always haka. stay to the ground. Yan. Yung Good. hangin. Yan. Yan. Good. Good. Underhook. Punch. Hangin. Punch. Good. Punch. One, fight. Tuloy. Pound. Tuloy. Space. Oh, Tayo. control. Keep on controlling. Hinga ka. Ingat, back of the head, ha? Ingat, Elbow to the face. Good. Parasin mo yung neck. Hinga ka. Elbow to the face. Good. Elbow to the face. Hinga ka. Yan. Pin lang. Tanggalin mo yung kamay sa ulo mo. wala. Tanggalin mo yan. Good. Tanggalin mo lang. Yan. Good. Alam mo na yan. Pound. Labas mo yung mama kung malalabas mo. Pin mo lang dito. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Good. Wala. Tanggalin mo yung elbow. Nice. Good. Nice. Yan. Good. Tumayo. Ikaw Good. maganda. Son. Yan. Good. Son. Go, finish. Pin.
Finish. Go. Body kick. This way body. Okay! And the winner for this bout by a guillotine choke on the second round. From the red corner, Edison Cachela. Na-distract ako ng konti kasi pumapasok yung mga push kick niya. Although, tinatablan ako kasi tinatamaan din ako kasi lang. Kailangan ko yung labanan. Tapos, go pa rin taplan. Pagkatapos niya sumipa, pasok, then take off. Sa mga naniniwala sa Pilipinero, hintayin nyo lang, malapit na tayo bumalik. Wala ako sa utak ko nun sa loob eh. Punta sa ibang mundo. Hindi nga ako maka-outside pag nagja-jump set si Kuya Edison eh. Naging effective pa yung push kicks ko. Hindi lang napatadagdagan ng follow-up pagka-push kick, wala na. Experience versus yung bagito sa laban. Si Donald, na-utilize niya yung reach niya over Edison, pati yung mga front kick niya, pinato niya, yung mga jab niya, naibato niya. Pero nag-dominate pa rin yung experience ni Edison. He took Donald down sa ground para makontrol yung striking. Kaya nakakuha si Edison ng rear naked choke because of that experience niya sa ground. Doon lumamang si Edison. Susunod, ang probinsyano laban sa isang national athlete. Kaninong galing ang mananaig? Abangan ang susunod na bakbakan. Dito lang sa Fight Farm! Pag sinabing ang probinsyano, maiisip mo agad si The King o si Cardo. Pero narito na ang bagong probinsyano. Hi, ako nga pala si Jason Oranda. Dito pala ako nag-stay sa Maginhawa Fight Factory, Ilorde. Ito pala si Coach Jeff Biron and Kier Biron. Ito pala yung mga coach ko, dalawa. Buhay probinsya is mahirap. Lalo na pag maliit yung kita mo. Kasi yung sahod doon sa probinsya maliit lang. Gusto ko sana talaga mag-aral. Gusto ko ipagpatuloy yung pag-aral ko kaso sacrifice. Kailangan ko mag-sacrifice sa sarili ko para sa ikabubuti ng mga kapatid ko. Ang Tong Il Mudo ang naging paraan ni Jason para umalis ng Bukidnon at hanapin ang kapalaran dito sa Maynila. Kasi yung martial arts yan, parang unified martial arts din siya. Kaya namin i-adapt yung iba't ibang techniques, inaaral namin. Kasama ang isa pang fighter na si Brian Salando. Nakatira sila ngayon sa isang gym. O yung family ko nandun sa province namin, ako lang talaga nandito ngayon. Malungkot yung buhay pag mag-isa ka lang. Ang trabaho ko po ngayon, nagtuturo pa ako sa gym. Nagtuturo ako sa Quezon City, Morato. Malapit sa may GMA. Timog. Yun, at the same time, nagtuturo, lumalaban, ganun. Tuloy ang laban. Tuloy ang pangarap para sa pamilyang naiwan. Mahirap. Kasi, lalo na pag may ma-encounter ka, mga kliyente ka, hindi naman pare-pareho yung ugali ng mga tao, di ba? Pag maka-encounter ka na masungit, gano'n. Pero kailangan overcome yung mga ganong ugali kasi lang tayo, workers tayo. Kailangan nating kumita, kaya yun, adapt lang natin, accept. Kaya hindi nawawala sa isip ni Jason ang kanyang dahilan para magsikap at magtagumpay. Lahat naman siguro ng fighter nag-aim na maging champion. Yun din pinaka-aim ko sa buhay ko as a fighter. Sana subaybayan nyo ito kasi ibibigay ko yung best, yung pinagtitrainingan ko, saka yung buong lakas ko na ipakita ko sa inyo na tatalunin ko yung kalaban ko yun. Kilala na?
Ako si Jomar Manlangit, 20 years old. Nakatira ako sa Buting, Pasig City. Nag-start ako ng 6 years old kay kina CJ. Cousin ko yung champion ngayon ng URCC. And then, yun ang training partner ko. Nag-training kami. Tapos, 7 years old, lumaban ako. Lumaban ako ng Muay Thai. Kaming dalawa pa ni CJ magkalaban nun. 2013, dumaro ko, Philippine National Game. Kaso, nag-bronze lang ako. And then, 2014, doon ako pinalad na pinasok ako. 3 laban yung nilabanan ko. First, nalalo ko fighting for bronze. And then, second, fighting for silver. And the third, fighting for the gold. Doon ako pumasok na kinuha nila ako bilang Philippine team. So, hi! Nandito tayo ngayon sa Elorde Tandang Sore. And ito yung gym namin, si Coach Omar, si Kuya JR, at lalo si Coach Jojo Omar Osit. Bilang miyembro ng national team, hindi na bago kay Jomar ang hirap na pinagdadaanan ng isang atleta sa training. Ang buhay ko bilang national athlete, mahirap. Lalong-lalo na yung pagtitraining nyo, paghahandaan nyo, diet, yung gutom, yung hirap sa training, tsaka basta maraming hirap na pagdadaanan bago ka maging isang magaling na atleta. Parang yung pagiging atleta mo, dapat panghawakan mo, hindi yung sasabihin mo, atleta ako, pero hindi mo kayang panghawakan. At wala nang mas sasarap pang pakiramdam sa isang atleta, kundi ang lumaban dala ang pangalan ng Pilipinas. Yung mga ibang tao, yung mga ibang kabataan, titingalain ka, parang ikaw ang gagawing inspirasyon pag yun ang nakakuha mo. Bawa, nakakuha ka ng gold sa ibang bansa, titingalain ka bilang isang magaling na atleta at para pinaglalaban mo yung bansa mo laban sa ibang bansa. Dahil sa kanyang paglaban, nahinto si Jomar sa pag-aaral. At ngayon, desidido siyang tapusin ito. Balik-aral ako kasi porsigido akong makatapos. Gusto ko na ulit umangat ulit at makuha yung dapat makuha. Sa lahat ng pinagdadaanan ni Jomar, alam niyang mas mahalaga ngayon ang bawat panalo. Sa loob o labas man ng cage. Ipapakita ko yung bagong Jomar. Nung dati kasi wala, pepis lang ako. Lalaban ako, manalo, matalo, okay lang. Pero ngayon may pangarap ako eh. Iba tong pinapasok ko ngayon eh. Hindi lang to biro, hindi lang to laban. Lumalaban ako kasi may pangarap ako. Lumalaban ako kasi may gusto akong makamit. Susunod sa Fight Farm. Ang salpukan ni Jason at Jomar na gumulat sa lahat. From the blue corner and fighting out of the Elements Fight Factory Gym, he's from Bukidnon. Let's give it up for Jason Oranda. And his opponent on the red corner is representing Team DefTac and Athletic Lab. He comes from Tanawan, Batangas. Let's give it up for Jomar Manlangit!
And your winner via armbar at 29 seconds on the very first round, from the red corner, Jomar Malave! Hindi ko in-expect na yun yung mangyayari. Ngayon medyo depressed ako ba kasi talo tapos gabi yung training. Pero hindi pa tapos ang lahat. Kasi magte-training pa ako para bumawi ulit. Focus ako kung saan siya magaling, focusan ko para mapantayan ko yung level niya sa galing niya. Train hard lang. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi ako susuko. Matiyado ko kasi nasa ibabaw siya. Hindi ko nabibitawan kasi nandoon na yung paraan para manalo ko eh. Nandoon na yun eh. Kaya igagrab ko na siya kung paano ko tapusin, gagawin ko. Para sa'yo naman, yung message ko sa'yo, thank you sa support and sa lahat ng mga effort. Nandiyan ka palagi sa tabi ko. Kaya dyan sa'yo ako kumuhugot ng lakas ng loob para manalo. Siya ang una-unang lagi nasa isip ko para manalo ko. Yun lang, then I love you. Love you too. Itong laban na to, hindi ko na-expect na magiging ganito kabilis. Ang ganda ng laban nila sana kung tumagal. But then, isa sa kanila, nagplanong mabuti. Itong si Jomar talagang pinagplanuhan niya na kung sasabayan niya si Jason sa stand-up game nila, sa striking game nila, alam ni Jomar na tatagal ang laban. Kasi pareho silang well-skilled sa striking. Pero, since pinagplanuhan ni Jomar to, he took the game on the ground ng mabilis and then nagplano ng triangle choke but then switched to armbar. Kaya napakabilis na natapos ang laban. Then, nag-tap ka agad si Jason. Abangan sa susunod na linggo